Praise God because in Colossians 3:16, ito ang nais ng Panginoon na ma-develop sa atin. In this verse, we can find that we are really strengthened worshiping God together. Maliwanag po yan at tinalakay natin last Sunday that we grow in the Word, we teach the Word, and we admonish one another. Kaya when we approach one another, alam niyo po, this is for the purpose na tayo po ay mas strengthen. When we gather together, tayo po ay na-strengthen pag tayo sumasamba. Nakakapanabik, hindi ho ba? Hindi lang yung nakinig tayo ng salita ng Panginoon, kung hindi tayo sama-samang nagpuri sa Panginoon. We are strengthened. And through what? Through that worship. Yun pong sinabi sa mga talata, that psalms, hymns, and spiritual songs, referring po sa ating sama-samang pagsamba. At dahil sa tayo sama-samang sumasamba, the effect is here. Thankfulness in our hearts to God. Nadidevelop po ang ating pusong mapagpasalamat. Sa Oxford Dictionary, ang thankfulness at pagiging grateful, yung gratefulness, meron pong kaunting pagkakaiba. Yung thankfulness, we are feeling good. We feel good. Emotionally, naramdaman natin, iba talaga yung pakiramdam natin. Hindi ba totoo na patapos nating mag-worship, iba yung pakiramdam natin? We really feel good. Pagka minis mo ang worship, hindi kompleto ang iyong araw. Hindi kompleto ang iyong buong sanglinggo. Amen? Yan. At yun po, we feel good. That is the effect of thankfulness. But when we become grateful, when it becomes a lifestyle, an attitude of gratitude, this will cause you to action. Meron ng aksyon. Ano man po ang sitwasyon, lagi kang merong tugon at ang tugon mo ipagpapasalamat sa Panginoon. Na ano pat kahit ano ang problema po natin, dumako tayo dito, we learn to focus sa worship at ang Panginoon binabago ang ating mga pananaw. We respond to Him na meron pong kakaiba na pagtingin at pagtanaw sa atin pong buhay. Yan po ang trademark natin. We want to have that grateful living. Yung tayo po'y sanay, magpasalamat sa Panginoon. And if this is so, kailangan nating maintindihan, ano nga bang ibig sabihin po natin ng worship that strengthens us? Anong klase ng worship? And we've got 3 things today. If we worship the way this verse instructs us, then we will have an experience of strengthened in worship that results to a grateful heart. Now, let's begin with the verse, the one verse. At ito po ay ating pag-aaralan po ng mabilisan sapagkat we want to give way sa mga makikita po natin at mapapanood that will surely inspire and touch our hearts. Kaya ho, tingnan po natin ang sinasabi pong ng pamamaraan ng pag-worship na magdadala sa atin sa attitude of gratitude. Paano po yun? There are 3 things. Singing means worship. Pag tayo umaawit, we have psalms, hymns, and spiritual songs. Now, to begin, ang pagsamba sa Panginoon na magdudulot sa atin ng buhay na mapagpasalamat ay number 1, yun pong Psalms. Ang Psalms po, may kinalaman po sa ating journey of faith. Number 1. Let's appear to our first point. Psalms refers to our recent journeys of faith. Yung ating pagkaranas ng kaligtasan, ito'y bahagi ng ating journey. Yung tayo po'y na-connect dito sa Hope of Glory, naging bahagi po, naging disciple, naging bahagi ka ng COD. Ito'y bahagi na ng journey natin
na kahit may mga problema, hamon sa buhay natin, bahagi na lagi ng paglalakbay natin ang mga kapatiran. Bahagi na ng buhay natin ang sama-samang pagsamba, sama-samang paglilingkod. Kaya when we give Him the praise, we give Him the worship, we declare His glory, ang kanyang mga ginagawa, in the context po ng ating pagsasama-sama, sama-samang pagsamba. At itatanong ko po sa inyo, sino po sa inyo dito ang napapagpala pagkasama niya ang mga kapatirang sumasamba? Pwede bang malakas na amen lang? Tayo po ay nabibless. Grabe pong karanasan natin. And in this journey, sabi po ni David, na ipapahayag niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Ito pong Psalms ay pinagsama-sama ng mga karanasan na in-apply sa pagsamba. Sino ang Diyos sa kanyang buhay? Ang journey po ni David. Hindi naging madali sa kanya ang kanyang journey of faith. And yet, he was able na mabuhay na may pasasalamat kahit na unpleasant ang kanyang situation. Kahit na po yung kanyang kondisyon ay hindi ganun kaayos, still ang kanyang deklarasyon. Tingnan po natin ang sinabi ng Psalm 96. Psalm chapter 96 verses 3-4. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Verse 4. Sabi ng talatang 4, for great is the Lord, great is the Lord. Can you say it with me all together? Great is the Lord. One more time. Great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Hindi ho madali ang pinagdaanan niya, and yet he considered this journey of faith that is translated sa kanyang pagsamba sa Panginoon. When we come together to worship, we declare His glory, kaluwalhatian ng Panginoon kung sino siya. Ating pinapahayag, kaya yung mga laman ng awitin natin, sinasabi natin, napakabuti mo. We are addressing, yun pong katangian na yun. Sinasabi natin kay Lord, how great is our God. We are praising Him on the top of our voices. Kasama pa na umaawit ang mga kapatiran, mas lalo pong napagtitibay po ang atin pong karanasan sa Panginoon. Sa mga talata pinakita that we declare His glory, the glory, at sinasaysay natin ang kanyang magawa sa ating buhay. The book of Psalms ay narration ng kanya pong naranasan po kung bakit tumibay po ang kanyang pananampalataya. Halimbawa po, sa Psalm 144, 1-2, pinakita po na yung kanyang karanasan ng pakikipaglaban kay Goliath. Kilala natin lagi si David, the one who fought Goliath and has beaten Goliath. Pero hindi natin nakita na kanyang sinabi po yun sa kanya pong declaration. Psalm 144, verses 1-2, sabi niya, praise be to the Lord, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. You remember? Yun pong kanyang sling, kung paano niya po tinalo si Goliath. Pero binigay niya ang papurit para nga sa Panginoon. Sabi po niya, He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield in whom I take refuge, who subdues people under me. Sa kanyang journey, kanya po sinasaysay ang kanyang pagpupuri, pagpaparangal, kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang pagsamba is a narration ng kabutihan, kadakilaan, katapatan, kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ho ating sinasaysayan. Kaya ho, we praise Him for who He is. Lord, we praise You because of who You are. Di ba? Merong song na yun, ano? Ang umawit nun, if I'm not mistaken, Sandy Patty. Hindi nakilala yun ng ating mga kabataan ngayon, ano? Sandy Patty nga ba yun? If I'm not mistaken, sabi niya, Lord, I praise You because of who You are.
not because of mighty things that you have done. Lord, I worship you because of who you are. Wala bang mga kamay na nandiyan? Ano? Nakatulog na yata. Ano? We praise you because of who you are. That is Psalms. Yun pong atin pong journey in life. Translated po into worship. Yun po yung Psalms. With this, masasabi po natin po that we develop this kind of lifestyle anuman ang ating sitwasyon. We extol His name in whatever situation we are in. We will bless the Lord at all times. 34:1 of Psalms. We will extol the Lord at all times because He is worthy. We extol Him. We praise Him at all times. His praise will always be on my lips. Lord, at all times, even in bad times or in good times, we will praise you at all times. Can I hear resounding amen? Opo, Panginoon, sapagkat karapat-dapat ka, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, hindi man maganda ang iyong sitwasyon, pero mabuti ang Panginoon. Hindi man pleasant para sa iyo right now ang iyong sitwasyon, pero ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Kaya karapat-dapat po siya ng ating mga palakpak. Di ba? Karapat-dapat siya. Lord, we will praise you at all times. Hallelujah. Ikalawa po, hindi lang po Psalms, but also what? Sabi ng talata natin, Colossians 3:16, Psalms and hymns. Hymns. Ang hymns po, ito po ay yung atin pong conviction. Ito po yung ating sinasabi. This is what we declare who He is. Sa lahat po natin na natutunang sumamba sa Lord, we have seen na ang pagsamba sa Panginoon ay sa pamamagitan ng katotohanan na nakatala mismo sa Kanyang mga salita. We worship Him for what He can do. Hindi lang for who He is, but what He can do. Therefore, buo ang ating kumpiyansa. We are so confident. We develop our conviction na ang Diyos na ating sinasamba, karapat-dapat po sapagkat here, na-establish po ang ating conviction sa atin pong pagsamba sa Panginoon. Establish convictions of faith. Conviction, ito na ang tinatayuan ko, ito na ang pinaninindigan ko. It is one thing na sabihin mong ang Diyos natin ay Jehovah Rapha. It is one thing to say that our God is Jehovah Rapha, nagpapagaling. But it's another thing to say na papagalingin ako ng Diyos ngayon sa aking karamdaman. It is one thing na sabihin mong mayaman ng Diyos, but it's another thing na ngayon pagtiwalaan mo na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. It is one thing to say, Lord, you are Jehovah Jireh, Lord God. It is one thing to say, Lord, alam ko na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. But it's another thing na yung pagtiwalaan na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng panibagong trabaho at panibagong negosyo. Sapagkat this is our conviction and we worship Him for what He can do. We worship Him sa Kanya pong magagawang himala sa ating mga buhay. And look what happened kay Paul and Silas sa Acts chapter 16, 25 to 26. Let's see here. Sabi po na Acts 16, 25 to 26, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns. Singing hymns, ha? Tingnan natin po, ha? Sila'y sumasamba, inaawit nila yung mga hymns. I don't know kung meron po kayong alam po na dati po meron tayong hawak-hawak na himnaryo, di ba? Mga himnaryo, nandoon po yung, minsan nga dahil sa tagal ng himnaryo, nagkakatanggal-tanggal pa nga yung pahina.
Di ba yung mga kanta natin na great is thy faithfulness, O God my Father. Alam niyo ba, makinakanta yun? Yun pong panghawakan na matapat ang Diyos. Conviction na yun. Kaya hindi ko siya, there is no shadow of turning with thee. Hindi ako tatalikod sa Diyos sapagkat ang Diyos ay matapat sa akin. Sino sa inyong inabutan po yung mga himnaryo pagka kumakanta? Pakitas nga kamay. Pakitas po. Yung mga matatanda ng Christian. O ba't naman binaba yung kamay na iba? No? Alam niyo po yung mga himnaryong yun? Mga teachings yun. Instructions po yun. Na atin pong inaawit yung mga theology, mga doctrines. Halimbawa, sinabi po natin that how great thou art, then sings my soul. Wala yata sa tono. Itono mo nga konti. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Kung siya'y dakila, hindi ba siya'y pinapasalamatan, pinapalakpakan? Hindi ba siya'y sinasamba? Yun pong mga hymns na iyon nagtuturo ng kadakilaan ng Panginoon, who God is. Paul and Silas, they were singing hymns. And what happened? After they sang hymns, verse 26, ang mga pintuan ng selda ay nabuksan. Ang kanilang mga gapos ay nakalag. Ang mga tanikalat sa kanilang mga paa ay natigpas na wala, natanggal. Sapagkat ang Panginoon ay kumikilos pag nagpuri ka. Ang Panginoon ay naghihimala pag nagpuri ka. Inawit mo na at dineklara at pinanghawakan at tinindigan ang kanyang magagawa sa iyong buhay. Hindi ka mapapahiya kailanman. Kapatid, hindi ka mapapahiya. Kaya pwede mo siyang palakpakan ngayon. Ibigay mo sa Kanya ang buong karangalan sa Kanyang magagawa. You begin to declare and say it. Sapagkat ang nagde-develop po sa atin ng katatagan ay yun pong pagsamba na tayo po ay nanghahawakan, tinitindigan natin with conviction. Panginoon, totoo ka sa iyong mga pangako. Pangako mo, mapangahawakan. Pangako mo, aming aasahan. Pangako mo'y aming sasandigan. Sino ba naman ang hindi ho magiging tunay na mapagpasalamat kapag ka meron kang Diyos na laging maaasahan? Hindi ho ba? Pagka yung inasahan siya, pinanghawakan siya sa kanyang gagawin at magagawa, ang Panginoon, hindi ka niya bibiguin, hindi ka mapapahiya. Kung papaano si Paul and Silas tumibay sa kanilang pagsamba sa Panginoon, ito po ay nauwi sa isang buhay na punong-puno ng pagpapasalamat. Mga kaibigan, mga kapatid, we want today to experience together with our brethren, para po sa atin pong local po na anniversary, today, let us declare. Kanina po sa isang upuan, may mga kausap po ako na kung paano sila pinapagtagumpay ng Panginoon. Grabe pong ginagawa ng Panginoon. And dahilan po sa kanilang kwento, marami po ang nahikayat at nahimok na magtiwala din po sa magagawa ng Panginoon. Sapagkat I tell you, walang limitasyon ang magagawa ng Panginoon sa buhay mo. Pagka ngayon sumamba ka at sinabi mo, Panginoon, pinangahawakan ko na magagawa mo ito, palagay mo ipapahiya ka niya? No way. Sapagkat ang lahat na idedeklara mo ngayon, because you are worshiping Him, you are telling Him, Lord, Ikaw ay Diyos na punong-puno ng kabutihan, pagmamahal, pagpapagaling. Nasa iyo ang lahat-lahat at Ikaw ang lahat-lahat sa buhay ko. Ang Diyos
Pagka iyong pinananganan, pinanghawakan, sigurado, titibay ka. Amen. And this will develop a kind of outlook sa ating mga buhay na ibang-iba, kakaiba. Now thirdly, pangatlo po at panghuli, sabi po ng talatang 16, what kind of worship is this? Not only psalms, hymns, but also spiritual songs. Spiritual songs. Sabi natin po kanina, sometimes we feel good kapag tayo umaawit. But if we feel compelled to act, to respond sa ating inaawit, then we develop gratefulness. Ito po yung spiritual songs. You make music in your heart that will lead you to serve Him, that will lead you to connect with other believers, that will lead us para i-enjoy po ang ating pagsasama-sama. Ano po ang sinasabi po ng Biblia? Sa Psalm chapter 98 verse 4, pinakita po dito na this is an outburst. Sabi po ng talata, shout for joy to the Lord, all the earth. Burst into jubilant song with music. Now, ang sumusulat nito, talagang he just cannot contain dahilan sa kanyang kaligayang pinapadama ng Panginoon. Talagang siya'y bumigay. Tinodo niya ang pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. This has become an outburst. May mga tao po na pag nakontrol ng galit, talagang iba na po ang takbo ng pag-iisip. Ang dami po na nakokontrol ng kanilang galit ng sama ng loob. May kilala ka bang magagalitin? Tanong mo nga sa katabi mo, magagalitin ka ba? No, magagalitin ka ba? Now, if you start your day na puno ng galit, nakasimangot, all throughout the day, tandaan mo, wasak at sira ang araw mo. But in here, pag pumunta ka sa lugar na ito, madinig mo lang ang bati ng mga greeters. Good morning. Hindi ho ba naayos ang araw natin? Amen? Hindi natin sasabing, nakita ko yan, nasira araw ko. Hindi. Nakita ko ang ating mga greeters, buong buo ang aking araw. Palakpakan naman natin po ang ating mga dulos. Ano? Mamaya ho, mapapanood natin sila kung paano sila maging mapagpasalamat sa kanila pong pribilehiyong binigay sa kanila ng Panginoon. Ako rin ho, every Sunday morning, when I get here, when I come here, pagbukas pa lang po ng elevator, marinig ko na, nandoon na sila Sister Aida at mga kasama niya. Sasabihin, good morning, Pastor! Good morning! Alam niyo ba, when we greet others with good morning, it works well para sa iyo na bumabate, hindi para sa iba. Pagka sinabi mong maganda araw mo, di, siyempre, gaganda araw mo sapagkat dineklara mo ito at ito ay galing sa puso mo. Kapag sinimula nating i-worship ang Panginoon, spontaneous ang magiging buhay natin. Sasabihin natin, talagang ang sarap magpuri sa Panginoon. May malakas na amen. Ano? Ang sarap talaga magpuri kay Lord. Pagka tayo maawit, no? Damang-dama natin. At hindi natin mapigil, and you do not quench the Spirit. Hindi mo pinipigilan sapagkat habang ginagawa mo ito, mas lalong nalilikha ang musika sa puso mo. Last verse natin na, yung Ephesians 5:19 to 20. Ephesians 5:19 to 20 says, you make music in your heart to the Lord. You choose to sing for the Lord. You choose to worship Him. Kahit may problema ka, pumunta ka dito, forget about it. Forget about yourself. And start to focus on Him. Sapagkat mas malaki ang Diyos natin kaysa ating problemang kinakaharap ngayon. Mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa iyong pangarap. Pag sinamba mo siya, ibubuhos niya sa iyo ang kanyang magandang plano. Kapag tayo po spontaneously, we sing and make music in our hearts to the Lord. Verse 20 says, what we will develop. Always giving thanks. When you start your day, appreciating, praising God. And even every Sunday,
we don't make it as negotiable. Yes, marami tayong mga pananambahan, pero anong inam hindi ho ba? That we become part, na tayo naglilingkod, nagseserbisyo, kasama ang ating team na naglilingkod sa Panginoon wherever we are, ano man ang ating kakayanan, we are given the opportunity to serve Him. Because this is a response, giving thanks to God, the Father, in everything. Sa ating pagsamba, tayo tumitibay at ito'y nagbubunga ng pasasalamat sa buhay. Amen. Kaya we want everyone to enjoy our worship, to enjoy our being together, worshiping God and serving Him, because this is the grateful living. Let us come to the Lord in prayer. Oh Lord, we thank you.